Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang isa pang ginagawa kasi nito ni Marcoleta, mga kabunyo, pinoprotektahan nito. Alam niyo kung sino ang pinoprotektahan nito? Si Chis Escudero. Si Chis Escudero. Protektadong-protektado ni Marcoleta si Chis Escudero, mga kabunyog. Actually, isa sa mga biniran ni Marcoleta nung privilege speech niya ay itong si Romualdez. Oh. Si Romualdez, sabi niya, si Romualdez daw ang pinaka-mastermind ng flood control anomalies. At sabi ni Marcoleta, itong si Romualdez ay mali ang ginawa na hinila daw, binanggit si Chis Escudero. Pero yung pagbanggit daw ni Romualdez kay Chis Escudero para na lang makakuha ng kadamay. Parang hinila ang pangalan ni Chis Escudero. Pero sabi ni Marcoleta, hindi niya nakikita na si Chis Escudero ay involved sa mga anomalya sa budget at sa flood control. May tiwala daw siya sa integridad ni Senador Chis Escudero. Kaya hindi daw siya naniniwala sa ginawa ni Romualdez na dinadawit si Chis Escudero. Nandadamay lang daw si Martin Romualdez. Pero ang totoo, mga kabunyog, ano naman ang sinasabi niya na parang dinamay na lang si Chis Escudero? Unang-una sa budget. Bakit minor ba ang naging papel ni Chis Escudero sa budget? Sila ni Saldico ang member ng BICAM. Si Martin Romualdez nga hindi pa member ng BICAM eh. Hindi umupo sa BICAM, yung small committee na BICAM. Si Chis Escudero yun at saka si Saldico. 'Di ba nakuhanan pa nga ng CCTV si Chis Escudero? Pabalik-balik dun sa kamera. Ano yun? Yun ang preba kay Chis Escudero na interesado siya dun sa budget. At silang dalawa ni Saldico ang naging makapangyarihan doon. Hindi pa nga si Martin Romualdez eh. Si Saldico at saka si Chis Escudero. Kaya paano naman sinasabi ni Marcoleta na hindi involved si Chis Escudero? Pinapaligtas kasi ni Marcoleta si Chis Escudero eh. Pinapaligtas niya. Kasi magkakakampi sila, mga pro-Duterte sila sa minorya sa Senado. Tapos paano masasabi ni Marcoleta na walang alam si Chis Escudero o hindi involved? Binanggit na nga binanggit ni dating DPWH Undersecretary Bernardo. Anong sabi ni dating DPWH Yusek Bernardo? Nakausap niya si Chis Escudero mismo. At maraming mga hinihingi si Chis Escudero. Nakausap niya rin si Maynard Ngo, yung bagman na negosyante ni Chis Escudero. Yun yung nagbigay sa kanya ng listahan ng mga projects ni Chis Escudero. Nalinagay naman nila sa mga projects ng DPWH. At yung kickback or commission ni Chis Escudero binigay ni Yusek Bernardo kay Maynard Ngo. At nung nagkita si Chis Escudero at Sir Bernardo, sinabihan niya si Bernardo, nagkita sila. Nagpasalamat daw sa kanya si Chis Escudero. Nakarating na daw sa kanya yung perang binigay kay Maynard Ngo. Yun, mga ebidensya yun, mga testigo yun. Kaya paano naman sinasabi ni Marcoleta na walang mga ebidensya kay Chis Escudero? Tad ang ebidensya kay Chis Escudero eh. Tapos ngayon, sasabihin niya wala. Pinoprotektahan niya kasi kasamahan niya sa minorya. Kasi pareho sila mga pro-Duterte. Ang sinasabi ni Marcoleta, hindi daw totoong involved si Chis Escudero. Dinadawit lang daw ni Martin Romualdez. Hindi yun. Hindi naman si Martin Romualdez ang nagdawit kay Chis Escudero. Ang nagbanggit kay Chis Escudero ay si dating DPWH Undersecretary Bernardo. Yan yung diyan. At ang nagdawit kay Chis Escudero, actually si Grace Poe. Kasi si Grace Poe yung chairperson ng Senate Committee on Finance. Kaya lang pagdating sa BICAM, sabi ni Grace Poe, hindi naman daw siya ang umaattend doon.
Si Senate President Chis Escudero daw ang nagpapapil doon, hindi daw siya. Kita niyo. Kaya yan yung totoo diyan. Tapos kaya paano naman sasabihin ni Marcoleta na hindi involved si Chis Escudero? Pinapalibre niya. Yun ang problema kay Marcoleta. Gusto niyang protektahan si Chis Escudero, pati si Villanueva at si Estrada. Ay kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson ayaw niya. Para kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, walang barkadahan dapat. Kung may senador na nadadawit, imbestigahan, 'wag nating palibrehin. Yan yung punto ni Senator Ping Lacson, which is tama lang 'yun. Kaya ano na ito mga kabunyog, itong si Marcoleta kunwari anti-corruption pero may mga pinoprotektahan. Yan yung at ang pinoprotektahan niya si Chis Escudero. Kaya binibira niya si Martin Romualdez Kasi binanggit ni Martin Romualdez si Chis Escudero daw at saka si Saldico ang talagang may control sa budget. Ay talaga naman Talaga naman. Kahit si Grace po nagsabi noon. Kaya ito, ang ginagawa ni Marcoleta, pinoprotektahan ang barkada niya, si Chis Escudero. Hindi yun. Hindi dapat yun. Kaya nga sabi ni Senador Ping Lacson, kung kayo ay poprotekta ng mga kasamahan natin na parang barkadahan na tayo, wag na lang tayo mag-hearing. Di ba? Tama yung punto ni Senador Ping Lacson. Kung sila daw o ang mga kasamahan niya sa Senado ay pinoprotektahan ang kapwa senador na parang mga barkadahan, bakit pa mag-hearing? Wag na. Bakit pa daw mag-hearing kung may pinoprotektahan ang mga kasamahan? Dapat walang proteksyonan. Kung mali, mali. Kung nadadawit, imbestigahan. Kung may ebidensya, kasuhan. Ay si Marcoleta hindi. Pinoprotektahan niya si Chis Escudero. Kaya doon nagagalit si Senador Ping Lacson. Kung barkadahan niya ang labas ng Senado, wag nang mag-hearing. Wag nang mag-hearing. Anong silbi pa ng mga hearing, yung mga investigation in aid of legislation? 'Di ba? Yan, actually ganun katindi yung sinabi ni Senador Ping Lacson. Kung barkadahan na ang iiral sa Senado, wag nang mag-hearing kasi wala namang silbi ang hearing. Ang ginagawa kasi ni Marcoleta, barkadahan talaga Pinoprotektahan sila Jinggoy, pinoprotektahan sila Joel Villanueva. Pero matindi ang pagprotekta niya kay kay Chis Escudero. Yan mga kabunyog, iba ang pagdidepensa niya o pagpoprotekta kay Chis Escudero. Kaya medyo siyempre nagre-react si Lacson. Okay mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.